Ba't hindi ho nakinig sa inyo? Hindi ko po alam. Siguro po dahil sa kabataan po, iba po yung nararamdaman nila kasi kabataan po nila. Alam po siguro nila kung ano na yung pag-aasawa. Ilang beses po akong nagpigil sa kanya wag sumama sa lalaki po na yun. Hindi ko po siya napigilan. Halos makipag-away na nga po ako sa naging biyanan niya. Pero wala pa rin. Yung tinuloy niya pa rin po hanggang sa tinakasan pa nga po. Eh dahil ako lang po kasi yung nagpalaki sa kanya nung iniwan po ng mama ko. Ako po yung nagpalaki sa kanya. Kayo po yung nagsilbing nanay-nanayan. Opo. Nakita ko na rin po kasi na may bakas pa po ng pananakit ng asawa niya. Sa liig po yun. Sinakal po siya ng asawa niya. Ganon? Nagaganon ka ng asawa mo? Natitiis mo pa siya ng ganon? Bakit mo siya Ba't mo kayang tiisin yun, ate? Hindi lang po kung mumura-murahin niya po yung asawa niya. Mismo po sa mamamahay ng tatay ko. Magano ka naman Simulan mo na yung vlog natin. Ganda umaga po mga katekram. Nandito po kami sa pinuntahan po namin si ate. Ito yung pangalawang balik natin. Pangalawang balik po. Malapit na katekram. Iyan na natin. Against the light tayo. Okay. Sa ating po mga katekram family, sa ating po mga lolos, lolas, titos, titas, ates, kuyas. Magandang tanghali po sa ating lahat. Sana po ay nasa magandang kalagayan po tayo pagka po napanood nyo ang ating video. Ito po yung ating pangalawang balik po dito kila tatay para po malaman yung kanila pong check-up. At kukumustahin po ng ating Kuya Alex. Ikaw yung vlogger ulit ha. Ako lang yung cameraman mo. Okay. Dumating na si ate. Magandang tanghali. Saan kayo galing? Namasyal. Lagi ka na lang namamasyal yata. Hindi po, ano lang po, paihilot ko lang po sana kasama po ng papa na inuubo po kasi. Nasaan siya? Nandun po. Mamaya hapon na lang daw po paihilot kasi may ginagawa daw po siya. Sige mamaya ako. Gusto ko kumustahin yung check-up ni tatay. Okay naman po. And then, actually binigyan po siya ng panggamot po. Okay, ano sabi sa check-up? Ano daw po, nung unang check-up po niya, buti daw po napacheck up daw po namin siya kagad kasi high blood na daw po si tatay, malapit na daw po ma-stroke. Nako. Tapos, binigyan kayong gamot? Hindi, binigay lang po sa kanya yung pampababa po ng high blood. Tapos bawal daw po siya uminom ng kung ano-anong gamot, lalong daw po sa arayuma. Kaya hindi mo na po siya namin pinainom. Tapos after 10 days po, naging okay po siya, nakapag-recover po hanggang po sa nag-ano na po yung katawan niya na wala na din po yung ng tuhod niya, medyo nakakalakad-lakad na din po siya. Tapos nung pangalawa po, ate ko na lang po yung bumalik, binigyan po siya ng gamot. Gamot, okay. Pang-arthritis po. Natutulog siya. Anong oras ka ba umalis dito? Actually, kahapon pa po ako dun. Sino kasama niya? Si ate po, kasi pinayagan naman po ako ni ating mamasyal na siya po dun at mga 1 day gan po, tapos matulog po dun ng isang dun. Tapos umuwi po kami hapon. Kasi para po, tsaka pagka na po kasi nahanap po niya yung papa niya. Lagi umiiyak po siya palagi, gusto po niya papa niya. Tapos sa akin po lagi po siya nag-iiyak, minsan ayaw niya po sa akin. Nahanap ko po yung papa niya. Baka hindi mo siya naalagaan. Naalagaan ko po siya ng maayos. Okay, kulang na nga lang po daw mga pagtababaw eh. Ganyan po yung gusto niya, yung
magkakarga po ng ganyan. Hindi po siya nagpapalapok, madalang lang po. Lumakas yung hangin eh, no? Lumakas yung hangin ka talaga. Okay, so yun lang ang gamot niya. Yung mga doon sa hindi siya makalakad, ano daw yun sa Rayuma daw po niya yun. rayuma lang? Yun na daw po yung sanhi daw po nung pagkababad po niya lagi ng tubig nung binata daw po siya. Sa pagkabata daw po niya yun. Kaya ngayon daw po matanda siya, tsaka niya po daw po nararamdaman yung mga ganun. Oh. Wala pala siyang ano yun, no? Wala siyang banig. Meron po, pag ganyan pong oras din na po siya nilalagyan kasi sobrang init po sa loob, kulog na kulog po. Actually kahit po mahangin po ng ganyan, pagdating po sa loob, di niya po ramdam yung hangin. Ayun na, mula na nga. Kuya Lex, doon ka sa loob. Dito tayo sa loob. Ate si ate. Matay. Dito, ikaw pala yung ano kasama ni tatay? Ano pong binili niyong ulam? Wala pa po. Bakit to? Eh, wala po kang makitang lutong ulam doon sa harap. Eh, anong kakainin ho natin yan? May niluto po ako kaninang umaga, yung ginisang sardinas po, nilagay ako malunggay. Malunggay. Oo, ano pang ginagawa niyo? Ano na kayo, kakain na tayo. Kaya na po dahil, di ba po ako nagsaing, konti lang po yung kain. Ala, Magsasaing po ako, may nilagang saging po kami dito. nanagang saging. Oh. Eh, paano may bisita ka? Paano kami kakain yan? Hindi ko naman po alam na parang. Nasaan yung linuto mo, ate? Ay, nag-ano muna po ako ng saging. Gusto po ng tatay daw po lagang saging. Oh. Kaya naglaga muna po ako na ng saging. Masarap po ba ang luto na yan? Nilaga lang po yan. Wala po linalagay na ano dyan? Wala na po. Patis, toyo, ganun. Depende po kung gusto po ng bagoong. Ah. Bagoong po yung iba. Magsasaing muna po ako. Di pa po ako nagsasaing. Dapat po, pagka ganyan nakaredy na ho kagad. Hindi, meron po kaming kanin na kaninang umaga po. Mm. Eh si tatay mahina na po kasi kumain. Hindi. Sa inyo kasya na. Apo. Joke lang. Hindi ko, kumain na po kami. Kina Kuya Alex. Hindi, sasaing po talaga ako. Hindi po. Thank you po. Thank you. Ano po yung ulam? Pwede mo makita yung ulam? Ay, ito na lang po. Pinakain ko na po kasi si tatay. Ito na lang po yung tira namin. Tirang corned beef, saka yung gisang sardinas. Ay, ang sarap po nun. Nilagyan ko po Malunggay. ng malunggay. Tapos na po kumain si tatay. Kaya po tira na lang po yan. Kami na lang po mag-inang, hindi kumakain. Ba't wala ho kayo dito nung nagpunta po kami? Nandyan po ako. Doon po ako yung pinag-alaga sa anak. Ba't di ho kayo nagpakilala? Siya po yung Okay. Napag-usapan po namin. Ba't tuwing nag-uusap daw po kayo, lagi po kayong galit? Ay, hindi naman po sa galit ako. Pinangangaralan ko po yung kapatid ko. Dahil po minsan kasi talagang matigas po ang ulo. Eh bilang kapatid po, pinapayuhan ko po yung kapatid ko. Kaya minsan napapagalitan ko po. Dahil minsan talagang hindi na po kasi tama yung ginagawa niya. Tuwing na lang daw po, tuwing nagkikita kayo, high blood kayo sa kanya. Hindi naman po siya sa high blood. Yung pangangaralan ko po, lalo na po tungkol sa asawa niya. Kasi po gusto ko po yung, dahil nag-iisa lang yung anak nila, kahit doon sa anak po nila, maibuhos nila yung attention nila. Hindi yung puro po sa pag-aaway po nilang mag-asawa. Kaya pinapangaralan ko, hindi lang di man po ako, kundi si tatay din po. Pinangangaralan din po siya. Eh dahil ako lang po kasi yung nagpalaki sa kanya nung iniwan po ng mama ko. Ako po yung nagpalaki sa kanya. Kayo po yung nagsilbing nanay-nanayan. Opo. 2 and a half po nang iwan ng nanay ko yan. Bali, ako sa akin po lumaki. Tsaka po yung kapatid kong lalaki. Okay. Ba't ako kayo naiyak? Na-nervous lang po ako. Kala ko sa lungkot. Hindi, masaya nga po ako kasi yung kapatid ko po natutulungan. Para po kahit paano mabago po yung buhay. Kasi yun naman po talaga yung sinabi ko sa kanya. Na ko nga po kasi yung isang vlog po niya. Dahil pinaghihigpitan ko daw po siya noon. Opo, totoo po yun. Pinaghihigpitan ko siya dahil ayoko pong magaya sa amin na maaga pong nag-asawa na walang narating. Gusto ko po kasi makapagtapos siya ng pag-aaral no. Pero ang nangyari po,
makapag-asawa po agad. Ba't hindi ho nakinig sa inyo? Hindi ko po alam. Siguro po dahil sa kabataan po, iba po yung nararamdaman nila kasi kabataan po nila. Alam po siguro nila kung ano na yung pag-aasawa. Madami pong, ilang beses po akong nagpigil sa kanya wag sumama sa lalaki po na yun. Hindi ko po siya napigilan. Halos makipag-away na nga po ako sa naging biyanan niya. Pero wala pa rin po. Yung tinuloy niya pa rin po hanggang sa tinakasan pa nga po. Pinabayaan ko na po sila. Kasi yun daw po ang gusto nila, magsama daw po sila. Pero sabi ko, sana po, pag nagsama kayo, yun talagang walang away, walang ano. Pero 1 week pa lang po, nag-aaway. Nagkakagutuman na. Totoo po, nagugutom po yung kapatid ko sa asawa niya. Kaya ganyan ko pong pinagagalitan. Kasi alang-alang po yung lalaki ang bubuhay sa kanya. Siya pa po ang bumubuhay sa asawa niya. Ganon? Opo, totoo po yun. Marami po magpapatunay, sir. Kasi, bakit po? Kasi, ang tatay ko po matanda na. Binibigyan na lang po paminsan-minsan ng mga anak po niya. Yung kapatid ko po sa side niya, dalawa po yun nasa Manila. Pangkain na lang po ng tatay ko na ibibigay pa po sa kanila. Ganon? Kasi sila po ang dalawa mag-asawang kasama ng tatay ko po talaga dito. Doon po ang bahay ko. Eh, nangyayari po, bali pa ang tatay ko po ang bumubuhay sa kanila. Oh my God. Totoo po, hindi po talaga siya binibigyan ng So yung asawa. pera dapat ni tatay? Napupunta pa po sa kanila. Pag bumili po ng bigas si tatay, kasi hindi naman po pwedeng tiisin ni tatay yung anak niya. Na lahat po sila pakakainin. Akala ko yung kwari, may perang pambiling bigas, sinusugal o pinang-aalak, ganon. Inihiram po minsan ng asawa niya. Inihiram. Na wala na pong balikan. Yan, pang-iinom po. Yun na nga. Sa tingin mo, nangyayari to lahat dahil siyempre wala si mama, no? Hindi nagabayan ni mama. Opo. Walang gabay ng magulang. Iba po ang gabay ng nanay. Okay, kaya yan, katekram, yan nga po yung nangyayari pagka yung hindi okay yung mama at papa. Ate, si mama, nag-uusap kayo ni mama mo? Last month pa po. Nakontak ko po kasi may asawa na daw po. Ikaw yung mas nakakaintindi sa lahat nung iniwan kayo. Paano ba siya kinausap? Nung dumating na po siya, Hindi, nung... dati po wala po kami, after 13 years po, wala kasi kami contact talaga sa kanya. Ganun. After 13 years po, bumalik po siya dito. 1 year lang po siya dito, yun. May bago na naman po. Hindi po, nung unang alis niya, may nakilala siya. Nakakausap ba siya noon? Opo. Anong sabi mo? Bakit ganun na naman? Isa lang po ang sinasabi niya, sinasaktan daw po siya ng tatay ko. Pero hindi naman po, kasi kaya po nasaktan siya ng tatay nung time po na yun na umalis siya. Kasi po, nahuli nga po ng tatay ko. Nahuli niya po ng lalaki o mama ko. Pero tanggap na po ng tatay. Kung babalik siya, okay pa? Okay po. Siya lang po ang ayaw bumalik sa amin. Hindi kaya naiya siya? Hindi po. Kasi hindi naman po sa inaano ko yung mama ko. After ng 13 years nga po, bumalik siya. Wala namang pasintabi dahil bigla lang po dumating. Tinanggap po namin siya. Kaya kahit bumalik po siya, tatanggapin naman po namin siya eh. Siya lang po talaga yung lumalayo sa amin. Hindi yung parang linalayo yung loob niyo, ganun? Hindi po. Siya talaga? Apo. Ano yung, eto, mapapanood ni mama mo to? Ano yung gusto mo sabihin kay mama mo? Gusto ko lang po sana sabihin kay mama, magbago na siya sa mga ginagawa niya. Sana yung mga bata na lang yung asikasuhin niya, hindi yung kaligayahan niya. At sana po, bumalik na lang po siya sa amin. Lang naman. Okay. Napaproud lang ako sa'yo. Ikaw yung nagsilbing nanay pala. Ang sarap sa feeling no? Ang sarap sa pakiramdam. Kaso, mas masarap sana sa pakiramdam kung yung sakripisyo mo ba? Yung pinapakinggan ka ng mga kapatid mo, no? Kaso, pero hindi naman nagkulang sa payo. Tinatakasa ka pa nga, sabi mo. Opo. Sobra-sobra po ang pangangaral ko po sa kanila. 2 po siyan, pati po yung lalaki. Sobra-sobra po. Talagang, ewan ko po bakit. Iba po talaga yung nanay ang mangangaral. Kahit na kumpleto kang bilang gumanap na nanay, na pangalawa, iba po yung tunay.
na magsisilbing magdidisiplina sa kanila. Okay. Paano mo sila binuhay? Nangangatulong po ako noon. Diyan lang po yung mapasok po ako dyan sa malaking bahay. Tapos si tatay po kasi noon, katulong ko naman po si tatay kung saan sila inahatid sa school, ganun po. Pinabantayan po. Gano'n kahirap ate yung wala yung mama nyo tapos babae ka pa, hindi mo alam pa paano ka kukuha ng pangkain. Sobrang hirap po, lalo na pag may time na may mga sakit yung iba, yung mga kapatid mo, hindi mo alam kung paano, lalo na yung tatay, nirarayong po yan. Pag sinumpong din po, mahirap po. Sobrang hirap. Lahat po nakukuha mong gawin, yung alam po, huwag kang magnanakaw. At ang hirap po, naranasan po. Kasi ako maaga din po ako nag-asawa eh. 16 po ako. Gusto ko lang malaman ate. Ate, ano ba ang pangalan mo? Jessica po. Ate Jessica, ilang taong ka na? 26 po. Okay, ate Jessica. Ay, sorry po, 27 po pala. Nakabugot ako na ito. Okay, ate Jessica. Gusto kong doon ba sa kwento ng mama at papa mo, dahilan ba yun para mag-asawa agad, gano'n? Sa problema, gano'n? Hindi po. Ba't ka nag-asawa agad? Ano po yun, di ko rin po kasi masabi kung bakit po ako nakapag-asawa noon. Mga 16 nga po ako nag-asawa noon, nakilala ko lang po yung asawa ko dyan. Eh, nung una po kasi gustong-gusto ng tatay ko yung asawa ko. Bakit daw? Hindi ko po alam. Basta pinupunta lang po dito yung asawa ko. Mabait po kasi sobre asawa ko. May time po nga na pag dumating po yung ilang pamilya po yun, darating po dito, atik ko. 4 na pamilya po, isa lang bubuhay sa amin yung asawa ko lang. Saan po siya? Ngayon, kasama po nung kapitbahay namin, pumunta po ng Kalinga, last day lang po. Ano pong Nagkakambas po siya ngayon ng mga foam drawer. Yung hanap buhay niya? Apo. Pero pag umuwi po siya dito, 1 month lang naman po siya doon, magbabakal bote po siya pag uwi niya dito. Anong gamit niyang sasakyan? Yung tri-bike niya po. Andyan po. Tri-bike. Okay. Tricycle na may... Hindi po, as in talagang bike lang. Bike lang. Apo, bike. Anong masasabi mo sa asawa ni ate, kapatid mo? Gusto ko sana magbago na siya, yung anak niya sana yung unahin niya, saka yung asawa niya po. Dahil sobra po ako naawa sa kapatid ko saka sa anak niya. Kung mamarapatin ko po, gusto ko nga po maghiwalay na nga lang po sila. Ilang beses ko po pinaghiwalay yung dalawa na yan kahit may anak na po. Ano po sabi ni ate? Oo lang po siya pero hindi niya po tinutupad. Ayan, may mga payo pala si ate sa'yo. Walayan mo na daw yung asawa mo. Ayan, gusto ko lang marinig ng mga kategram natin yung gusto mong sabihin sa kapatid mo. Gusto ko sana magbago ka na, magbago na rin yung asawa mo. Sana yung anak niyo, yung unahin niyo kung ayaw niyo rin maghiwalay. Makinig ka naman sa akin kasi hindi naman para sa akin yung tinuturo ko. Lahat kami nagtuturo sa'yo kahit hindi mo kaano-ano tinuturuan ka sa tama. Sana pumasok sa isip mo lahat. Huwag ka sana magsisi, yun lang naman sinasabi ko sa'yo. Alam mo, hindi para sa akin yung mga sinasabi ko. Magbago kayo mag-asawa. Ang asawa, mahahanap. Pero ang anak, hindi may babalik. Pag yan once na wala. Anak mo, unahin mo, hindi yung pang sarili mo. Yun lang. Mahal na mahal ka namin kahit ganyan ka. Kahit ganyan katigas ang ulo mo. Okay. Parang ang hirap kasi sa akin na ginawa ni... Tama mo ko kung mali. Yung ate mo ay nagsilbing nanay nyo. Ginawa lahat. Masakit sa kanya yun. Yung parang binabaliwala niyo siya. Siyempre, gusto niya mapabuti kayo eh. Nandun na yun, medyo din siya kasi nakapag-asawa din nung maaga. Pero nandun yung binuhay kayo, tumulong kay papa nyo. Paano kayo pakainin, buhayin kay papa, ate? Pero kung medyo
nakapagplano-plano pa konti si ate mo. Medyo nakapag-ipon muna, nag-ready muna, nakapag-aral muna. Hindi sana naulit yung buhay na... Pero mahaba pa yun. May pagkakataon pa ate. Habang may buhay naman may pag-asa. Basta ginagawa natin yung best natin. No? Para mapaganda yung pamumuhay natin. Ang mahirap nga lang sa sitwasyon ni ate mo, yung paulit-ulit ng paulit-ulit, tapos hindi pa natin siya pinapakinggan. No, ate? Opo. Ano yung gusto mo sabihin kay ate? Pasensya sa lahat ng mga nanagawa ko. Sana makabawi ako sa lahat. Sino nag-aalaga talaga kay Papa? Kay Papa niyo? Ikaw. Tapos si ate, paano ba si ate? Naalagaan naman siya? Naalagaan naman po. Pero sino po talagang nakabantay? Ako po. Kayo? Okay. Thank you ha. Salamat po dun sa ano. Pero kumusta yung check-up ni tatay? Buti na lang po nung kinabukasan pundaling ko si tatay sa ano, naagapan po kasi kunti na lang po aatakihin, magiging mild stroke na po. Tumaas po kasi yung BP niya. And then binigyan po siya ng gamot, after 10 days po pinabalik kami. Bali, hindi na po siya pinasama, binigyan na ako na lang po pinapunta, kinuha ko po yung pang-maintenance niya po. Okay. Yun, binigyan na lang po siya ng pang-maintenance pang 1 month, tapos pinalitan niya po yung gamot sa rayuma niya. Yun na lang po yung binili ko po. Tapos yung sobra pong pera, ginamit ko po sa pang-ulam ni tatay at pang-prutas niya po. Pagkain niya. Thank you. Thank you ha. Ay nako. Kasi nga, hindi din naman niya magagawa. Meron siyang maliit. Opo, hindi ako naman. Diyan naman tayo natututo ha. Huwag tayo mapanginaan ng loob. Ngayon lang yan. Pero tignan mo, pagka nag-focus lang tayo sa gusto natin, sa ngayon mahirap. Pero ano yun, pupunta rin tayo doon sa mapapaganda yung kinabukasan natin. Kasi nga, pinag-aandaan natin. Hindi yung nakukontento tayo sa mga, yung ganyan lang, natatapos yung araw, walang ano. Paano yung plano pala doon sa pag-aaral niya? Ako po kasi, tinanong ko po siya bago magpasukan po na yan. Sabi ko kung gusto niya mag-aral, ang sagot niya po sa akin, kasi bago ko po sinabi na pumasok ka, para sa anak mo yan, sabi ko. Ako mag-aalaga sa anak mo. Nag-aral naman po siya eh. Kaso nung nakagawa po siya nga ng hindi maganda, sa may tindahan po sa grocery, parang nawalan po siya ng gana sa pag-aaral. Siguro po, dala ng hiya. Pero ano po, pinag-aaral po siya. Ako po ang nag-aalaga sa anak niya. Ayun, sabi ko, kung gusto mo pumasok ka. Yung mag-aalaga naman sa anak niya po eh. Ikaw yung mag-aalaga? Meron ka din maliit? Hindi na ako masyadong alagain yung aking anak eh. Ito po kasi talagang ako nag-aalaga eh. Pumapasok po siya. Ay. Pero si tatay okay siya doon? Okay po. Ngayon po kasi, dahil nakahiga po siya, medyo nangawit daw po yung batok niya. Kaya pinainom ko po agad ng gamot. Okay naman po si tatay, medyo lumakas na po. Nakakapaglakad na po. Thank you ha. Thank you. Gusto ko na mag-thank you sa'yo. Okay, Yung pag-alaga natin sa mga magulang natin. Masarap sa pakiramdam, di ba? Naalagaan natin yung mga magulang natin. Paano yun? Gusto mo sila mag-iwalay? Siya naman, mahal na mahal niya. Yun na po. Siyempre, di ko na po ano talaga yung rason? Yung pananakit? Kaya gusto mong Opo. Kasi nakita ko na rin po kasi na may bakas pa po ng pananakit ng asawa niya. Kaya yun po. Sa unang dahilan po yun at yung lagi po siya nagkukulangan. Saan po yung bakas? Yung black eye? Sa liig po yun. Sinakal po siya ng asawa niya. Ganon? Nagaganon ka ng asawa mo? Natitiis mo pa siya ng ganon? Bakit mo siya Ba't mo kayang tiisin yun ate?
Ha? Ba't kaya mong tiisin yun? Hindi ka ba nahihirapan na makita ng ate mo? Ay, masakit yun ha. Saka, ate, gano'ng kasakit sa'yo yun? Sobrang sakit po kasi ako kahit paano po dahil kahit na opo nung bata sila napapalo ko sila. Pero yung iba po ang kamay ang dadampi sa kanila. Sobrang sakit po sa akin. Ayoko po nasasaktan sila ng iba. Sinakal pa. Hindi lang po kung mumura-murahin niya po yung asawa niya. Mismo po sa mamamahay ng tatay ko. Binabaliwala ko lang po kasi awit po mag-asawa eh. Pero masakit po sa akin yung mura-murahin mo yung asawa mo. Nasa poder siya ng pamilya. Yan. Ewan ko po sakit. Kahit ano po sabihin ko, hindi po ako pinakailangan. Tignan mo na. Kaya ate, sobrang sakit. Bakit? Ba't pinili mong sa kabila ng ganun? Ba't pinili mong mag-stay pa rin sa kanya? Naano ko lang po yung po kasi mawalan po ng tatay yung ano. Okay, sige. Sabihin na natin ganun. Pero ito, si ate mo, mas experience na siya eh. No, ate? Gusto mo ba ganun? Gagawin kang punching bag? Okay. Gano'ng kadalas yung pananakit sa'yo? 2 beses nga po ako sinaktan. Yung pananakal, kailan yung pananakal? Matagal na po yun. Fiesta po dito. Gano'ng katagal? Last year. Last year po. Anong nangyari nun? Ba't kasi nakal? Nagkagulo po sila ng mama niya. Nag-away po sila ng mama niya. Tapos pati po, nag-aawat po ako, pati po ako sinakal niya. Tapos kailan yung huling pananakit niya sa'yo? Yun po yung huli. Yung una po, sinakal din po niya ako. Sakal din? Okay. Gano'ng kadalas yung murahin ka? Tuwing mag-aaway po kami. Okay. Yung away na walang... So meron ganun eh, away na puro bibig. Okay. Yung ganun, yung nag-aaway kayo, puro mura, gano'ng kadalas sa isang linggo? Sa isang linggo po, 3 beses po kami, 4. Diyos ko po. Sa tingin mo, okay yun? Hindi po. Hindi good yan ha. Hindi maganda yun. Isang linggo, 4 na beses, 3. Gaya ng ano yung pinag-aawayan? Sa pagkain po. Sa pagkain. Sino nauna sa away? Actually ako po, pagka manghihingi po ka sa kanya, tapos paliliwanag ko po sa kanya. Tapos, pinaiiwan niya po yung galit niya. Yung parang po yung pagka pinagagalitan mo siya, ayaw po yung pinagagalitan niya. Gusto niya po yung, yung hindi siya pinagsasabihan, kagad po nagagalit po siya. Okay. Okay. Lahat naman kasi yan, napag-uusapan. Pero ito lang kasi bakit sobra akong nalulungkot yung mananakit. Ibig sabihin, hindi kanya na mahal. Kasi kung mahal ka niya, hindi kanya nasasaktan eh. Maniwala ka. Pagka sinaktan ka, wala na yung respeto, wala na yung ganun. Kaya ka nang murahin. Paano yung mura? Lagi pong namasabi niya yung ganun? Gusto mo habang buhay kang ginaganon? Hindi po. Ano yung rason bakit ka nananatiling gusto sa kanya? Gusto mo mag-stay sa kanya? Yung sa anak ko po. Kasi ayoko po siyang walan po ng tatay. Katulad ko po na walan po ako ng nanay. Lahat po ng pambubuli napunta po sa akin. Lagi po nila ako sinasabihan na bobo, walang magulang. Walang nag-aalaga sa'yo. Batang pulupi. Okay. Magkano binibigay niya sa'yo a month? One day, pagka po maganda po yung kita po niya sa pagbibilad, binibigyan naman po niya ng 200, ganun. 200? Pero pagka minsan po, maabot po ng 1 week, hindi po sila pinasusweldo. Bumabali lang po sila ng paisa-100.
Yun lang po yung mapupunta sa amin. Pero kung minsan po, hindi po binibigyan ng pera. Ah. Okay, ano yung pwede mong hanap buhay dito? Di ngayon po, wala po kung ano kasi ay, 2 araw, simula po kahapon, gaya na po ako ng trabaho eh, wala pong maanohan. Ate, ano yung pwedeng hanap buhay dito? Pangkabuhayan, parang kahit ano lang, ano pwede niyang buksan na hanap buhay. Kahit maliit lang pong tindahan. Nung naka-stay po siya, naalagaan niya yung anak niya. Pwede yung tindahan dito? Kasi napakadalang po ng tindahan sa part po na to. Kasi Okay. ito po lahat po kasi sa kanto. Kaya pumupunta pa po sila dyan bago po makabili. Para maalagaan na rin po niya yung anak niya. Kahit nasa tindahan. Okay, ganito. Ayaw kong pangunahan yung ano mo. Ayaw kong pangunahan yung decision mo. Pero hindi tama yun na sinasaktan ka ng asawa mo. Mapapangako mo ba sa akin? Ito naman ay parang turo lang din naman sa kanya. Oh. Hindi porke, yun nga. Kasi paano natin matuturuan siya? Tingnan natin, baka matuto siya sa mangyayari. 150? Tapos 1 week, hindi ka binibigyan minsan. Ano, bigyan kitang tindahan dyan. Pagtulungan niyo ni ate. Para hindi ka ganun-ganunin. Hindi ko naman sinabi na yun yung kapalit, yung tindahan. Iwalayan mo lang siya. Ang sa akin lang din naman, abot ka, kahit wala na akong kasama sa buhay, kung mura-murahin naman ako, hindi araw-araw pala, yung sinasaktan ka. Yun yung ano, yung mura-murahin ka ng asawa mo, hindi yun ano, hindi yun tama. Kasi ibig sabihin, wala ka ng ano, wala ka ng takot sa ating Diyos. Wala kang pagmamahal sa ating Diyos. Hindi ka nga kayang mahalin, di ba? O kung meron tayong pagmamahal sa ating Diyos, may takot tayo sa ating Diyos, hindi natin kayang gawin yun sa asawa natin, sa pamilya natin. Mahalin mo muna yung sarili mo. Hindi sa pinangungunahan ko yung desisyon mo. Si ate, tamang-tama yung ano niya. Kahit din naman ako. Gusto mo habang buhay, mura-murahin ka? Sakal-sakaling ka niya? Sorry sa kanya pero sa tingin ko lang, ano lang, baka pwede munang pahilumin nyo o mabago muna yung isa't isa. Kasi hindi maganda yun. Paano siya matututo? Plano ko pa naman siyang bigyan ng ano, hanap buhay, motor, na may bike, ay ano, sidecar eh. Para mapagtulungan nyo eh. Kaso, hindi pwede yung ganun. Regalo ko sana yun sa inyo. Para na rin kay tatay.